May mga senior o mga 60, 60, 65, kayang-kaya pa nila. Bakit hindi natin bigyan ng chance? Para naman kahit paano, humaba-haba pa ang buhay. Kasi pag sa bahay lang, wala talaga, manghihina at manghihina. Iba yung katawan mo moving, pati utak umaandar. Nagpapansyon ang utak ng matatanda. Bigyan ng chance ang mga senior citizen. Ito ang hiling ng 77 anyos na si Nanay Marilyn Chinchontic na isang vendor sa Caloocan City. Aniya, 15 taon siyang nagtrabaho noon bilang sekretary bago nag-retire, pero sa halip na magpahinga na lang sa bahay ay mas pinili niyang magtinda araw-araw. Kung mabibigyan umano siya ng pagkakataong muling magtrabaho sa isang kumpanya, tatanggapin niya ito dahil alam niyang mayroon pa siyang ibubuga. Dati akong sekretary nung dalaga pa ako. 15 years ako nag-work. Gusto ko moving talaga. Ayoko na naka-permit. Ayoko na sa bahay lang. Ayoko na. Gusto ko, gusto ko yon. Ganito rin ang pananaw ni Tatay Roberto na matagal ring nagtrabaho bilang truck driver. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng katawan niya ang paggalaw-galaw kahit sa edad niyang 74. Okay lang. Laging gusto mo may trabaho. Hanggang ito, nainitan na pawisan. At least yung katawan natin may exercise. Diba? Kaya laking tuwa nila nang malaman na may inihaing panukalang batas sa Kamara na magbibigay ng oportunidad para sa senior citizens na qualified pa at gusto pang magtrabaho. Sa ilalim ng House Bill 10985, magkakaroon ng programa ang pamahalaan na magbibigay ng oportunidad sa mga senior citizen na magtrabaho sa government offices at private sector. Bibigyan din ng insentibo ang mga kumpanya gaya ng 25% deduction sa gross income tax kung mayroon silang empleyado na senior citizen. Sa ilalim ng panukala, mandato ng Labor Department at TESDA ang pagsasagawa ng mga training programs. Pasado na ito sa third and final reading pero bago maging ganap na batas ay kailangan munang may bersyon nito sa Senado o i-adopt ito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Aaprubahan din ito sa Bicameral Conference Committee at sa kapipirmahan ng Pangulo. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.